Alam mo ba, kahit sa early church, may mga Christians na nalilito at nadadala sa maling teachers? Sinasabi ng pangalawang sulat ni Peter na hindi dapat basta-basta maniniwala sa mga teachings na mali, lalo na yung mga nagdudulot ng deception at moral corruption. Kaya kung minsan kailangan nating mag-double check sa faith natin at sa teachings na sinusunod natin. Ang letter ni Peter ay para sa iba't ibang grupo ng Christians na nakararanas ng pressure at pagkakalinlang ng mga false teachers. Sinulat niya ito para ipakita na ang tunay na sagot sa problema ay ang personal at totoong pagkakakilala sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Yung faith na galing mismo sa mga nakakita at nakarinig kay Jesus. Isa sa malaking concern ng sulat ay yung teaching na nagsasabing hindi na babalik si Christ. Pinapaliwanag ni Peter na kung bakit natatagalan ang pagbabalik ni Christ. Ayaw niya na may mapahamak kahit isang tao. Gusto niya magsisi at tumalikod sa kasalanan ang lahat. Kaya mahalaga na manatili tayong vigilant at faithful habang hinihintay ang kanyang return. 2 Peter teaches us na maging careful sa mga false teachers na nagdudulot ng deception sa believers. Dapat hindi stagnant ang faith natin, kundi continuously grow sa knowledge at understanding kay Jesucristo. Tulad ng gold na dumadaan sa fire para maging purer at shinier, ang faith natin sa trials ay nagiging stronger at purer, at darating ang kanyang justice sa tamang time. Kaya mahalaga na manatiling faithful at live ayon sa kanyang will habang naghihintay sa kanyang return. Ang letter na ito reminds us na ang goodness, knowledge at holiness ay hindi lang para sa sarili, kundi para maging inspiration at patibay sa faith ng ibang believers sa church. As children of God, tungkulin natin na continuously grow sa spiritual life at maging watchful sa mga false teachings. Dapat ipakita sa ating lifestyle ang goodness, knowledge at humility at maging good example sa iba. Ang spiritual growth natin ay hindi lang para sa sarili, kundi para rin mag-encourage at mag-strengthen sa faith ng ibang believers at mag-prepare sa return ni Kristo. Dapat tayong maging strong sa faith, ipakita ang kabutihan sa daily life, at manatiling loyal at faithful sa Lord kahit sa gitna ng challenges at trials. Dahil ang reward para sa mga tapat ay higit na valuable at everlasting kaysa anumang worldly thing. Kaya Lord, habang naglalakad tayo sa faith, tandaan natin, huwag basta-basta maniniwala sa mali, palaguin ang kaalaman sa Panginoon, at ipakita ang kabutihan sa buhay. Ang pag-follow kay Kristo ay hindi laging madali, pero ang reward para sa tapat at matatag na believer ay eternal at mas mahalaga kaysa lahat ng bagay sa mundo. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus, amen.